Sa mundong ito na puro pagpapakitang gilas at ingay sa social media, may isang sikretong paraan para makaangat sa buhay nang walang nakakaalam. Ito ang sining ng pagyaman ng tahimik. Marami sa ating mga kababayan ang nababaon sa utang dahil sa pilit na paggaya sa lifestyle ng iba, pero sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano bubuo ng imperyo sa anino para maprotektahan ang inyong kinabukasan at kapayapaan. Napakahalaga na panoorin nyo ito mula simula hanggang matapos dahil sa dulo ng ating talakayan, ibibigay ko ang pinakamahalagang aral na magsisilbing susi para hindi lang basta dumami ang inyong pera, kundi para manatili itong sa inyo habang buhay. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, kilalanin ang konsepto ng invisible success. Ang unang hakbang para sa mga ka-daily na gustong yumaman ng tahimik ay ang pag-intindi sa konsepto ng invisible success o yung tagumpay na hindi kailangang makita ng mata para masabing totoo. Sa ating kulturang Pilipino, madalas tayong naturuan na kapag may narating tayo or may nabili tayong bago, dapat ay ibida natin ito sa social media o kaya naman ay magpa-blow out tayo sa buong barangay para hindi tayo masabihan ng mayabang o maramot. Pero ang totoo, ang pag-display ng yaman ay parang paglalagay ng target sa iyong likuran dahil hindi mo alam kung sino ang titingin sa iyo ng may tunay na saya at sino ang titingnan ka bilang pagkakataon para makahingi ng pabor o utang. Kapag pinili mong panatilihing invisible ang iyong success, binibigyan mo ang iyong sarili ng proteksyon laban sa pressure ng lipunan na kailangang laging lumalevel up ang gamit mo sa tuwing tumataas ang sahod mo. Isipin mo na lang na ang tunay na panalo ay wala sa dami ng likes sa picture ng bago mong sasakyan, kundi nasa katahimikan ng iyong isip dahil alam mong kahit anong mangyari ay may sapat kang resources na nakatago at hindi nababawasan dahil lang sa pangangailangan mong mag-flex sa ibang tao. Napaka-importante para sa inyo mga ka-daily na matutunan ang tinatawag nating 24-hour rule bago kayo magdesisyon na mag-post o mag-share ng anumang tagumpay na nakuha ninyo sa buhay. Sa mundong puno ng instant gratification, napakahirap pigilan ang sarili na hindi i-upload ang bago mong gadget o ang confirmation ng iyong promotion. Pero kung magagawa mong maghintay ng isang buong araw, mapapansin mo na unti-unting mawawala ang gigil mong makakuha ng validation mula sa ibang tao. Ang kailangang mangyari ay mas mabilis dapat lumaki ang iyong net worth kaysa sa iyong lifestyle dahil kapag sabay silang tumataas, sa huli ay wala ka ring naiipon at nabubuhay ka lang para i-maintain ang iyong imahe. Ang invisible success ay tungkol sa pagpili na magmukhang ordinaryo habang ang iyong bank account ay nagiging extraordinaryo na sa laki. Dahil ang tunay na yaman ay hindi yung nakikita sa labas, kundi yung kalayaang ibinibigay nito sa iyo para makapagdesisyon nang hindi iniisip ang pera. Maraming mga kababayan natin ang nababaon sa utang hindi dahil wala silang pera, kundi dahil sinusubukan nilang pondohan ang isang lifestyle na hindi naman nila afford para lang mapatunayan sa iba na sila ay successful na kahit na ang totoo ay pagod na silang maghabol sa mga bayarin buwan-buwan. Ang social media detox para sa iyong finances ay isa pang mahalagang parte ng pagbuo ng yaman na walang nakakaalam dahil ang algorithm ay dinisenyo para ipakita sa iyo ang mga bagay na wala ka pa at inggitin ka sa narating ng iba. Kapag lagi mong nakikita ang mga kaibigan mo na nagbabakasyon sa abroad o kumakain sa mamahaling restaurant, subconsciously ay mararamdaman mong nahuhuli ka na kaya mapipilitan kang gumasta rin para lang makasabay sa uso. Pero bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong ma-realize na ang nakikita mo sa screen ay mga highlights lang at madalas ay baon din sa credit card debt ang mga taong iyon para lang mapanatili ang kanilang online persona.
Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-flex ng iyong mga resibo, iniiwasan mo rin na maka-attract ng mga pekeng kaibigan na nandiyan lang kapag alam nilang may pera ka o may mapapala sila sa iyo. Mas mainam na ang tingin sa iyo ng mga tao ay sakto lang ang buhay mo o kahit nga medyo gipit ka pa dahil doon mo malalaman kung sino ang mga tunay na taong tatanggap sa iyo kahit wala kang ipapakitang material na bagay sa kanila. Ang pagiging invisible sa paningin ng marami ay isang superpower na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-focus sa iyong personal growth at financial security nang walang distractions mula sa opinyon ng mga taong wala namang ambag sa iyong kinabukasan. Ang diskarte na same house and same car strategy ay isa sa mga pinakamabisang paraan para maging rich secretly dahil hindi nito binibigyan ng clue ang mga tao sa paligid mo na yumayaman ka na pala ng husto. Kahit na kaya mo nang bumili ng mas malaking bahay sa isang posh subdivision o kumuha ng pinakabagong modelo ng SUV. Kung maayos pa naman ang tinitirhan mo at tumatakbo pa ng maayos ang sasakyan mo, mas mabuting manatili muna doon at gamitin ang extra na pera para sa investments. Ang mga ka-daily nating tunay na mayayaman o yung tinatawag na millionaires next door ay hindi yung mga nakasuot ng puro logos mula ulo hanggang paa kundi yung mga simpleng tao na nakasuot lang ng plain t-shirt pero pagmamay-ari na pala ang buong building na inuupahan mo. Sa pagpili ng quiet luxury kaysa sa loud poverty, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa lifestyle creep na siyang numero 1 pumapatay sa pangarap ng maraming Pilipino na makaalis sa kahirapan. Ang loud poverty ay yung pilit na pagpapakita ng yaman kahit wala naman talagang ipon habang ang quiet luxury ay ang pagkakaroon ng quality na buhay na hindi kailangang sumigaw ng presyo dahil ang kalidad nito ay nararamdaman mo at hindi lang basta na nakikita ng iba. Sa huli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng mental rich mindset kaysa sa visual rich mindset ang magdidikta kung magtatagal ba ang iyong yaman o maglalaho lang ito na parang bula pagkatapos ng ilang taon. Ang pagiging visual rich ay nakakapagod dahil kailangan mong laging may patunayan at kailangan mong laging may bagong bibilhin para lang hindi masabing bumabagsak ka na habang ang pagiging mental rich ay nagbibigay sa iyo ng katahimikan dahil alam mong sapat ka na. Hindi mo na kailangan ng approval ng iyong kapitbahay, ng mga kaklase mo nung high school, o kahit ng mga kamag-anak mo dahil ang validation na kailangan mo ay galing na sa sarili mo at sa resulta ng iyong paghihirap. Ang pagbuo ng yaman ng tahimik ay isang paglalakbay na nangangailangan ng matinding disiplina at pasensya dahil kailangan mong labanan ang tukso na maging bida sa paningin ng iba. Pero kapag nagawa mo ito, marerealize mo na ang pinakamasarap na pakiramdam ay yung gigising ka sa umaga na alam mong secured ang family mo, wala kang utang na iniisip, at mayroon kang kalayaan na gawin ang gusto mo sa buhay nang hindi mo kailangang mag-post ng proof sa social media. Ito ang tunay na tagumpay na hindi kailangang maingay dahil ang bunga nito ay mararamdaman mo sa bawat aspeto ng iyong buhay hanggang sa iyong pagtanda. Aral number 2, strategic, poor crying, o ang sining ng pag-iwas sa utang. Ang pangalawang aral para sa inyo mga ka-daily ay ang medyo kakaiba pero epektibong diskarte na kung tawagin natin ay strategic poor crying or ang pagpapakita na sakto lang o medyo gipit ka sa pera kahit ang totoo ay lumalago na ang iyong yaman. Sa ating lipunan, kapag nalaman ng mga tao na mayroon kang extra na pera, biglang lalabas ang mga kamag-anak o kaibigan na hindi mo naman nakakausap pero ngayon ay may mabigat na problema at kailangan ng tulong financial. Bilang isang mabuting Pilipino, mahirap tumanggi dahil sa ating utang na loob at pakikisama. Pero kailangan mong ma-realize na kung ibibigay mo ang lahat ng iyong ipon para sa iba, ikaw naman ang mawawalan ng security para sa sarili mong kinabukasan. Ang pagganap sa role na budgeted persona ay isang defense mechanism para hindi ka maging target ng mga taong ang tingin sa iyo ay isang human ATM machine na pwedeng urungan kahit anong oras.
Kapag lagi mong sinasabi na nakabudget na ang bawat sentimo ng sahod mo, hindi ka nila mapipilit na maglabas ng pera dahil alam nilang disiplinado ka at wala kang hawak na extra na cash na pwedeng ipamigay o ipautang ng basta-basta. Napaka-importante na matutunan niyo mga ka-daily ang paggamit ng tinatawag nating automated ghost savings kung saan ang iyong pera ay direktang napupunta sa mga accounts na hindi mo madaling makita o magasta. Maaari kayong gumamit ng mga digital banks na walang physical card o kaya naman ay mag-invest sa mga platforms gaya ng Pag-ibig MP2 kung saan ang pera mo ay nakatago sa loob ng 5 years at hindi mo pwedeng i-withdraw kahit gustuhin mo man. Kapag may nagtanong sa iyo kung may pera ka, maaari mong sabihin ng may katotohanan na ang pera mo ay nakalock sa isang commitment o contract at hindi mo ito pwedeng galawin ng walang malaking penalty. Ang diskarte na ito ay hindi pagsisinungaling kundi pagiging madiskarte sa buhay dahil pinoprotektahan mo ang iyong pinaghirapan mula sa mga sitwasyon na hindi mo naman obligasyon na solusyonan. Isipin mo na ang iyong investment ay parang isang utang na kailangan mong bayaran sa iyong sarili buwan-buwan, kaya sa paningin ng iba, mukha kang laging nagbabayad ng utang kahit na ang totoo ay pinupuno mo lang ang sarili mong kaban. Sa pagharap sa ating kultura ng balato, kailangan nating maging matalino sa pag-handle ng expectations ng mga tao sa paligid natin nang hindi tayo nagmumulang masama ang loob o madamot. Ang typical na reaction ng mga ka-daily natin kapag may magandang nangyari ay ang paghingi ng balato o painom at kapag hindi ka nagbigay, ikaw pa ang lalabas na walang utang na loob sa pinagmulan mo. Ang trick dito ay ang paggawa ng isang limit assistance policy kung saan meron kang set amount na handa mong itulong sa pamilya o kaibigan pero hindi mo kailangang sabihin sa kanila kung magkano talaga ang kinikita mo. Maaari mong sabihin na sakto lang ang kinita mo para pambayad sa kuryente o pambili ng groceries para hindi nila isipin na marami kang labis na pera na pwedeng ipamigay sa luho ng iba. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong financial privacy, nabibigyan mo ang iyong sarili ng space para makahinga at makapagplano para sa iyong mga long-term goals nang walang pressure mula sa mga taong umaasa sa iyong tagumpay. Ang pagbuo ng mga hard-to-liquidate assets ay isa pang paraan para masabing yumayaman ka ng tahimik dahil ang yaman mo ay hindi nakikita sa anyo ng cash kundi sa anyo ng mga ari-arian or investments. Kung ang pera mo ay nasa anyo ng lupa sa probinsya o kaya naman ay nasa stock market, mas madaling sabihin sa mga nangungutang na wala kang cash na may bibigay dahil ang yaman mo ay nakatanim at nangangailangan ng panahon para lumago. Ang mga ka-daily nating nadadala sa awa ay madalas na nakakalimutan ang sariling pangarap dahil sa sobrang pagtulong sa iba na hindi naman natututong tumayo sa sariling paa. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya at kaibigan ay ang pagpapakita sa kanila ng tamang disiplina sa pera. Hindi ang pagiging laging nandyan para sumalo sa bawat maling financial decision na ginagawa nila. Kapag naging invisible ang iyong cash flow at naging visible lang ang iyong pagiging masipag at simpleng pamumuhay, hindi sila magdududa na mayroon ka ng itinatagong yaman na sapat na para sa iyong pagre-retiro. Sa huli, ang layunin ng strategic poor crying ay hindi para maging kuripot o maging masamang tao, kundi para magkaroon ng control sa iyong sariling buhay at resources. Ang pagiging mentalidad na locked portfolio ay makakatulong sa inyo mga ka-daily para manatiling grounded at hindi malunod sa sariling tagumpay dahil alam nyo ang hirap ng bawat pisong naipon ninyo. Maraming mga Pilipino ang bumabalik sa zero hindi dahil nawalan sila ng trabaho, kundi dahil hindi nila natutunang protektahan ang kanilang yaman mula sa mga social obligations na hindi naman nakakatulong sa kanilang pag-unlad. Tandaan nyo na ang katahimikan ay isang uri ng proteksyon at ang pagiging low profile ay isang choice na magbibigay sa inyo ng peace of mind sa mahabang panahon. Kapag ang tingin ng mundo sa iyo ay isang simpleng tao na nagsisikap lang, mas malaya kang makakagalaw at makakapag-invest nang walang nangingialam
o nagbabantay sa bawat galaw mo. Ito ang sining ng pagyaman na walang nakakaalam dahil ang tunay na hari ay hindi kailangang laging may suot na korona para malaman ng lahat na siya ang namumuno sa sarili niyang kapalaran. Aral number 3. Under the radar skill acquisition o ang lihim na pagpapalago ng abilidad. Ang pangatlong aral para sa inyo mga ka-daily ay ang tungkol sa pagkuha ng mga high-income skills nang hindi mo kailangang ipagsigawan sa mundo ang bawat step ng iyong pag-aaral. Sa panahon natin ngayon na uso ang pag-post ng certificates sa social media, mas mainam na piliin ninyong dumaan sa tinatawag nating mad scientist phase o yung stage kung saan tahimik ka lang na nag-aaral ng coding, digital marketing o trading habang ang lahat ay natutulog na. Ang kagandahan ng pag-aaral ng walang nakakaalam ay wala kang pressure na kailangang maging magaling agad o kailangang kumita ka agad sa paningin ng ibang tao. Kapag masyado mong ibinibida ang mga bagong plano mo, madalas ay nauubos ang energy mo sa pakikipag-usap imbes na gamitin ito sa pag-practice ng iyong bagong skills. Isipin mo na ang kaalaman mo ay parang isang nakabaon na ginto na unti-unti mong hinuhukay sa gabi at ilalabas mo lang ito kapag sapat na ang kinang nito para magbigay sa iyo ng malaking kita nang hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Napakahalaga rin ng konsepto ng testing in silence kung saan susubukan mong bumuo ng isang side business o proyekto gamit ang isang pseudonym o dummy brand para hindi ito ikabit sa iyong personal na pangalan. Marami sa ating mga ka-daily ang natatakot mag-umpisa ng negosyo dahil sa takot na mapahiya sa mga kakilala kapag hindi ito nag-work out o kaya naman ay dahil sa panghuhusga ng iba. Pero kung gagawin mo ito ng tahimik, meron kang kalayaan na magkamali ng paulit-ulit at matuto ng walang nanonood sa iyong bawat pagkakamali. Ang pagiging invisible sa simula ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na ayusin ang iyong sistema at diskarte hanggang sa maging stable na ito at nakakapag-generate na ng passive income. Kapag naging successful na ang iyong lihim na proyekto, ang resulta na lang ang magsasalita para sa iyo at hindi mo na kailangang mag-effort na i-promote ang iyong sarili sa mga taong noong una ay baka pinagtawanan lang ang iyong mga pangarap. Dito rin papasok ang tinatawag nating knowledge compounding, kung saan ang pagbabasa mo ng mga libro at panonood ng mga educational videos ay nagiging isang malakas na investment na walang sino man ang makakakuha sa iyo. Ang karunungan ay ang pinakatahimik na asset dahil hindi ito nakikita sa suot mong damit o sa brand ng relo mo, pero ramdam ito sa bawat desisyong ginagawa mo tungkol sa iyong pera at karera. Bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong samantalahin ang mga libreng resources sa internet para maging expert sa isang niche na hindi pa masyadong pinapasok ng marami nating kababayan. Huwag mong iisipin na kailangan mong bumalik sa eskwelahan para lang matuto dahil sa modernong mundo. Ang self-directed learning ang siyang tunay na susi para makaangat sa buhay ng mabilis. Ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ng mag-isa ay parang paglalagay ng deposito sa iyong sariling brain bank account na magbibigay sa iyo ng compound interest sa mahabang panahon. Maaari mo ring subukan ang shadow mentorship o ang pagmamasid sa mga taong matagumpay na sa larangang gusto mo nang hindi mo sila kailangang kausapin ng direkta o gambalain. Maraming mga ka-daily natin ang nag-aabang ng mentorship program, pero ang totoo ay marami tayong matututunan sa panonood lang ng kanilang mga galaw, pakikinig sa kanilang mga interview, at pag-aaral sa kanilang mga naging desisyon sa buhay. Ang sining ng pagmamasid ay isang superpower dahil nakukuha mo ang logic at mindset ng mga mayayaman ng libre at nang walang pressure na kailangang may patunayan ka sa kanila. Sa pamamagitan ng pagiging isang silent observer, mas madali mong mai-apply ang kanilang mga strategies sa sarili mong sitwasyon nang hindi ka nagmumulang ng gagaya lang o naghahanap ng attention. Ang pag-aaral mula sa anino ay nagbibigay sa iyo ng sapat na perspective para makita ang mga butas sa sistema na hindi napapansin ng mga taong masyadong maingay sa kanilang pag-unlad.
Sa huli, ang skill arbitrage ay ang paggamit ng mga abilidad na nakuha mo sa iyong trabaho o corporate world para sa sarili mong lihim na mga proyekto at investments. Ang mga skills na binabayaran ng kumpanya mo gaya ng project management, sales o financial analysis ay pwede mong i-apply para mapalago ang sarili mong yaman nang walang nakakaalam sa opisina ninyo. Ang layunin natin mga ka-daily ay hindi lang maging magaling na empleyado kundi maging isang matalinong investor na gumagamit ng bawat opportunity para matuto at lumago ng independyente. Kapag nagawa mong pagsama-samahin ang lahat ng iyong mga nakuhang kaalaman ng tahimik, magugulat na lang ang mga tao sa paligid mo kung bakit ang layo na ng narating mo habang sila ay nananatili sa dati nilang kinalalagyan. Ang yaman na bunga ng lihim na pagpupursige ay mas matatag dahil binuo mo ito sa pundasyon ng tunay na kakayahan at hindi lang sa hype o sa panandaliang swerte. Aral number 4, Financial Boundaries and the Family Filter. Ang pang-apat na aral para sa inyong mga ka-daily ay ang paglalagay ng malinaw na hangganan sa pagitan ng iyong yaman at ng iyong pamilya o kamag-anak. Sa ating kulturang Pilipino, ang tagumpay ng isa ay madalas na tinitingnan bilang tagumpay ng lahat na minsan ay nauuwi sa pagiging obligasyon na buhayin ang buong angkan kapag nalaman nilang malaki na ang kinikita mo. Napakahalaga na matutunan ninyo ang konsepto ng financial privacy bilang isang paraan ng self-care dahil hindi mo obligasyon na sabihin sa lahat ang eksaktong laman ng iyong bank account o ang laki ng iyong bonus. Kapag naging bukas na libro ang iyong pera, binibigyan mo ang ibang tao ng karapatan na diktahan ka kung paano mo ito dapat gastusin o kung sino ang dapat mong tulungan. Ang pagbuo ng yaman ng tahimik ay nangangailangan ng lakas ng loob na manatiling tahimik tungkol sa iyong mga financial wins para maprotektahan ang iyong future self at ang kapayapaan sa loob ng inyong tahanan. Napaka-epektibo rin ng tinatawag nating limited assistance policy, kung saan nagtatakda ka ng fixed amount para sa tulong sa pamilya na hindi nila alam kung gaano lang kaliit na porsyento ito ng iyong kabuuang sahod. Halimbawa, kung nagbibigay ka ng 5,000 pesos buwan-buwan, hayaan mong isipin nila na iyon na ang sagad mong kayang ibigay, kahit na ang totoo ay kumikita ka na ng 50,000 o mas mataas pa. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang tinatawag nating dependency culture kung saan ang mga kamag-anak mo ay hindi na naghahanap ng paraan para umasenso dahil alam nilang laging nandyan ka para sumalo sa kanila. Ang pagiging invisible sa aspeto ng iyong tunay na kakayahang financial ay isang paraan para turuan ang mga tao sa paligid mo na maging responsable rin sa sarili nilang mga buhay. Tandaan niyo mga ka-daily na ang pinakamainam na tulong na maibibigay mo ay yung hindi nakakasira sa sarili mong pundasyon. Dahil kung ikaw ang babagsak, wala na ring matitira para tumulong sa iba sa hinaharap. Dito rin papasok ang diskarte na gifting experiences, not cash, kung saan sa halip na mag-abot ng pera na madaling mawala, mas mabuting itulong ito sa paraang may pangmatagalang epekto o alaala. Kung gusto mong tumulong sa pag-aaral ng isang pamangkin, mas mainam na ikaw na ang direktang magbayad sa school kaysa ibibigay ang cash sa mga magulang na baka magasta lang sa ibang bagay. Kapag cash ang ibinibigay mo, madalas ay hindi nararamdaman ang halaga nito at mabilis itong nauubos sa mga panandaliang luho o bayarin na hindi naman talaga priority. Bilang isang matalinong ka-daily, kailangan mong maging gatekeeper ng iyong sariling yaman at siguraduhin na ang bawat pisong lalabas sa bulsa mo ay may tamang patutunguhan at hindi nasasayang lang. Sa pagpili na huwag maging flashy sa iyong mga tulong, pinapanatili mo ang respeto sa iyong sarili at naiiwasan mong maging sentro ng inggit o usap-usapan sa inyong pamilya na pwedeng maging sanhi ng gulo sa bandang huli. Maaari nyo ring gamitin ang business partner excuse kung sakaling may mapilit na humihingi ng malaking halaga para sa isang bagay na hindi naman kailangan. Maaari mong sabihin
na ang pera mo ay nakalaan sa isang commitment sa iyong business partner o kaya ay nakatali sa isang contract na may mabigat na penalty kapag kinuha mo ng maaga. Ang paggamit ng isang third party na dahilan ay nagtatanggal ng pressure sa iyo bilang isang individual dahil lumalabas na hindi mo desisyon ang hindi pagbibigay kundi dahil sa isang professional na obligasyon. Napaka-importante na matutunan nating mag-set ng boundaries nang hindi tayo nagmumulang masama dahil sa huli, ang proteksyon ng iyong yaman ay proteksyon din ng iyong dignidad. Maraming mga ka-daily natin ang nawalan ng lahat dahil hindi nila kayang mag-no sa kanilang pamilya, kaya bago ka umabot sa puntong iyon, sanayin mo na ang iyong sarili na limitahan ang impormasyong ibinibigay mo tungkol sa iyong mga assets at investments. Sa huli mga ka-daily, ang layunin natin ay ang breaking the cycle ng kahirapan at dependency sa ating angkan sa pamamagitan ng pagiging isang rich ancestor na hindi naging ATM machine. Ang tunay na legacy ay hindi yung ikaw ang nagbayad ng lahat ng utang ng mga kamag-anak mo, kundi yung nakabuo ka ng yaman na sapat para protektahan ang susunod na generation ng iyong sariling pamilya. Ang pagyaman ng tahimik ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na pumili kung kailan, kanino, at paano ka tutulong nang walang halong guilt o pressure mula sa ibang tao. Isipin mo na ang iyong yaman ay parang isang lihim na hardin na pinapalago mo ng husto, at ang bunga nito ay ibabahagi mo lang sa mga taong talagang karapat-dapat at sa paraang hindi makakasira sa iyong katahimikan. Sa pagpapanatili ng iyong financial boundaries, mas magiging malalim at mas tapat ang relasyon mo sa iyong pamilya dahil alam mong mahal ka nila hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka, kundi dahil sa kung sino ka talaga bilang tao. Aral number 5. Low Profile Wealth Management o ang pagpapalago ng yaman sa pinakaboring na paraan. Ang panglimang aral para sa inyo mga ka-daily ay ang pagpili sa mga investments na hindi flashy o hindi agaw pansin pero sigurado ang paglago sa loob ng mahabang panahon. Sa mundo ng finance, madalas tayong ma-hype sa mga bagong trends gaya ng mga kumukutitap na crypto coins o mga negosyong biglang sumisikat sa social media. Pero ang totoong sikreto ng mga yumayaman ng tahimik ay ang pagpili sa mga boring na investment. Isipin mo ang index funds o ang pag-invest sa stock market sa paraang hinahayaan mo lang ito doon sa loob ng 10 o 20 na taon nang hindi mo ito tinitingnan araw-araw. Ang sining ng pagyaman sa pinaka-boring na paraan ay nangangailangan ng matinding pasensya dahil walang excitement dito at wala kang may pagmamayabang na screenshot ng mabilisang kita sa iyong mga kaibigan. Pero ito ang pinaka-safe na paraan para protektahan ang iyong pinaghirapan dahil habang ang iba ay busy sa paghabol sa susunod na trend, ikaw naman ay tahimik lang na nagpapadami ng iyong shares at assets na walang nakakaalam. Napakahalaga rin na matutunan nyo ang diskarte sa small-scale real estate, lalo na sa mga probinsya, kung saan ang presyo ng lupa ay mababa pa pero may potential na tumaas sa hinaharap. Maaari kang bumili ng maliit na lote o sakahan na tanging ikaw at ang gobyerno lang ang nakakaalam at hindi mo kailangang maglagay ng malaking tarpaulin na nagsasabing sa iyo ang lupang iyon. Ang ganitong uri ng asset ay mahirap makita ng mga taong mahilig mangutang o mainggit dahil hindi ito kasing ingay ng bagong kotse o mamahaling relo na suot mo sa katawan. Bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong isipin na ang bawat square meter ng lupang pagmamay-ari mo ay isang silent worker na nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan habang ikaw ay payapang natutulog. Maraming mga kababayan natin ang nagugulat na lang pagkalipas ng ilang taon dahil ang dating murang lupa na binili nila ng tahimik ay naging milyon na pala ang halaga dahil sa development sa paligid nito. Dito rin papasok ang tinatawag nating dividend growth investing kung saan ang goal mo ay bumuo ng isang passive income stream na dumarating ng kusa sa iyong bank account buwan-buwan or quarter-quarter. Ang mga dividends ay parang mga maliliit na sundalo
na nagdadala ng pagkain sa iyong kampo nang hindi mo kailangang lumabas at makipaglaban sa araw-araw na hustle. Ang kagandahan nito ay habang lumalaki ang iyong investment, lumalaki rin ang matatanggap mong cash nang wala namang nakakakita sa iyong portfolio kundi ikaw lang at ang iyong broker. Para sa inyong mga ka-daily, ito ang ultimate goal ng pagyaman ng tahimik dahil darating ang araw na ang iyong dividends na ang magbabayad ng iyong kuryente, tubig, at groceries nang hindi mo na kailangang galawin ang iyong main na sahod. Ito ang tunay na kalayaan na hindi kailangang i-flex sa internet dahil ang sapat na daloy ng pera sa iyong account ay sapat na para bigyan ka ng seguridad at peace of mind. Ang tax optimization ay isa ring aspeto ng low-profile wealth management na madalas makalimutan ng marami pero napaka-importante para hindi masayang ang iyong pinaghirapan. Kailangan mong intindihin ang sistema ng ating buwis ng legal para masiguro mong hindi ka nagbabayad ng sobra o hindi ka napapatawan ng mga penalties na pwedeng kumain sa iyong savings. Ang mga mayayaman ng tahimik ay laging may maayos na record at alam nila kung paano gamitin ang mga batas para protektahan ang kanilang yaman mula sa mga hindi inaasahang gastos. Huwag kang matakot na magtanong o mag-aral tungkol sa tamang pagbabayad ng tax dahil ang kaalaman sa aspetong ito ay isang uri ng weapon na magagamit mo para mas mapabilis ang iyong pag-asenso. Sa pagiging compliant at matalino sa iyong finances, naiiwasan mo rin ang atensyon ng mga authorities na pwedeng maging abala sa iyong pagpapalago ng yaman sa hinaharap. Sa huli, ang pinakamahalagang pundasyon ng lahat ay ang pagbuo ng isang emergency fund fortress na tanging ikaw lang ang nakakaalam kung gaano talaga ito kalaki. Ang pagkakaroon ng 1-year buffer o halaga ng pera na sapat para mabuhay ka ng isang buong taon kahit wala kang trabaho ay magbibigay sa iyo ng kakaibang confidence at aura sa harap ng ibang tao. Kahit na mukha kang ordinaryong empleyado o simpleng tao sa paningin ng iba, ang kaalamang meron kang malaking backup ay magpapakalma sa iyong isip sa tuwing may krisis na darating. Ang security na ito ay hindi mo kailangang ipagsigawan dahil ramdam ito sa bawat kilos mo na hindi ka desperado sa pera o hindi ka madaling mauto ng mga get-rich-quick schemes. Ito ang kakanyahan ng pagyaman na walang nakakaalam dahil ang tunay na yaman ay ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong anuman ang mangyari sa mundo ay handa ka at ang iyong pamilya. Aral number 6, The Psychology of Contentment, o ang pagtanggap na sapat na ang sapat. Ang pang-anim na aral para sa inyong mga ka-daily ay tungkol sa pagmaster ng iyong sariling isip para hindi ka maging biktima ng tinatawag nating rat race o ang walang katapusang paghahabol sa kung anong uso. Napakahirap sa panahon ngayon na hindi tumingin sa buhay ng iba, lalo na't bawat pindot natin sa cellphone ay nakikita natin ang mga tagumpay ng ating mga kakilala. Pero kailangan ninyong itanim sa inyong isip na ang comparison is the thief of joy o ang pagkukumpara sa sarili mong chapter 1 sa chapter 10 ng iba ay ang mabilis na paraan para malustay ang iyong savings. Kapag nakikita mong nag-post ang kaibigan mo ng bagong gadget o sasakyan, natural lang na makaramdam ng inggit pero bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong itanong sa sarili mo kung kailangan mo ba talaga iyon o gusto mo lang makipagsabayan. Ang tunay na yaman ay nagsisimula kapag natutunan mong i-redefine ang tagumpay batay sa sarili mong standards at hindi sa idinidikta ng nakikita mo sa screen ng iyong cellphone. Dito papasok ang konsepto ng internal validation over external praise kung saan ang pakiramdam mo ng tagumpay ay hindi nakadepende sa palakpak o likes ng ibang tao kundi sa sarili mong progress. Napakasarap sa pakiramdam na alam mong lumalago ang iyong assets kahit na walang nakakakita dahil ang kumpiyansa mo ay nanggagaling sa loob at hindi sa validation ng iyong mga kapitbahay. Maraming mga Pilipino ang nabubuhay para sa opinyon ng iba kaya kahit wala na silang pondo para sa emergency, ay pipilitin pa ring mag-celebrate ng engranding birthday para lang hindi masabihang naghihirap.
Bilang isang ka-daily na yumayaman ng tahimik, kailangan mong maging immune sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyong simpleng pamumuhay dahil ikaw lang ang nakakaalam ng tunay na laki ng iyong kaban. Ang pagpili na maging kontento sa kung anong mayroon ka habang dahan-dahang nag-i-invest ay isang superpower na maglalayo sa iyo sa stress at depression na dala ng labis na paggastos. Napaka-importante rin na maintindihan ninyo ang pagkakaiba ng living below your means sa living below your standards dahil hindi naman ibig sabihin na yumayaman ka ng tahimik ay kailangan mong maging madamot sa sarili mo. Ang living below your means ay ang paggastos ng mas mababa sa kinikita mo para may maitabi ka para sa iyong investments habang ang living below your standards ay ang pagpapabaya sa iyong kalidad ng buhay. Ang layunin natin mga ka-daily ay magkaroon ng komportabling buhay na hindi kailangang maging magarbo sa paningin ng ibang tao para lang masabing nakakaangat tayo. Maaari kang bumili ng dekalidad na gamit na magtatagal ng maraming taon kaysa sa maraming murang gamit na kailangan mong palitan agad at ipagyabang sa social media. Sa pamamagitan ng pag-focus sa utility o gamit ng isang bagay kaysa sa status symbol nito, mas mabilis mong mapapalago ang iyong yaman nang walang nakakaalam dahil ang pera mo ay napupunta sa mga bagay na may tunay na halaga. Dapat din ninyong gamitin ang tinatawag nating freedom metric bilang basehan ng inyong yaman sa halip na tumingin lang sa kabuuang halaga ng pera nyo sa bangko. Ang freedom metric ay ang pagsukat kung ilang araw, buwan o taon mong kayang mabuhay nang hindi nagtatrabaho habang pinapanatili ang iyong kasalukuyang lifestyle. Kapag mas malaki ang iyong freedom metric kaysa sa iyong mga kakilala na mukhang mayaman pero baon naman sa utang, ikaw ang tunay na nagwagi sa laro ng buhay. Isipin mo na ang bawat pisong naiipon mo ay katumbas ng oras at kalayaan na magagawa mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo kasama ang iyong pamilya nang walang pressure mula sa kahit kanino. Ito ang tunay na kahulugan ng contentment dahil ang seguridad mo ay hindi nakabase sa mga material na bagay na pwedeng mawala kundi sa oras na nabili mo dahil sa iyong matalinong pagdedesisyon sa pera. Sa huli mga ka-daily, ang pag-apply ng Stoicism in Finance ay makakatulong sa inyo para manatiling kalmado sa gitna ng anumang krisis sa ekonomiya o personal na problema. Ang Stoicism ay ang pagtanggap na hindi mo kontrolado ang presyo ng bilihin o ang takbo ng stock market pero kontrolado mo ang iyong reaksyon at ang iyong paraan ng paggastos. Kapag kontento ka na sa iyong tahimik na pag-asenso, hindi ka na madaling matitinag ng mga fake news o ng mga panandaliang pagbagsak ng iyong investments dahil alam mong long-term ang iyong goal. Ang pagyaman ng tahimik ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi tungkol sa pagkakaroon ng sapat na karunungan para hindi ka maging alipin ng iyong sariling kayamanan. Kapag naabot mo na ang puntong sapat na ang sapat para sa iyo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng salapi o anumang dami ng atensyon mula sa mundo. Aral number 7. Strategic Networking in the Shadows o ang pagbuo ng koneksyon sa paraang tahimik. Ang pangpito na aral para sa inyo mga ka-daily ay tungkol sa sining ng pakikipagkapwa-tao nang hindi mo kailangang maging bida o maging mukhang social climber. Sa ating kultura, madalas nating iniisip na ang networking ay para lamang sa mga taong maingay, magaling magsalita o laging nagpapakita ng kanilang narating para makuha ang tiwala ng iba. Pero ang totoo, ang mga pinakamatatag na koneksyon ay nabubuo sa pamamagitan ng pagiging isang silent observer at sa pagpapakita ng tunay na halaga nang walang hinihinging kapalit. Bilang isang ka-daily na yumayaman ng tahimik, kailangan mong matutunan ang value-first approach kung saan tumutulong ka sa iba gamit ang iyong skills o kaalaman ng hindi mo binabanggit kung gaano ka nakalaki kumita. Ang ganitong diskarte ay nakakabuo ng tinatawag nating social capital
o yung tiwala ng mga tao na mas mahalaga pa sa cash dahil ito ang magbubukas sa iyo ng mga pintuan sa mga oportunidad na hindi basta-basta nakikita ng publiko. Napaka-importante rin na matutunan ninyo na sa anumang pagtitipon, ang pinakamayamang tao sa loob ng kwarto ay karaniwang ang pinakatahimik at ang pinakamagaling makinig. Kapag ikaw ang mas maraming nakikinig kaysa sa nagsasalita, mas marami kang nakukuhang impormasyon tungkol sa takbo ng negosyo, mga bagong investment, at ang ugali ng mga taong nasa paligid mo. Maraming mga ka-daily natin ang nasasayang ang pagkakataon dahil masyado silang busy sa pagkwento ng kanilang sariling achievements, kaya hindi na nila naririnig ang mga mahahalagang tips mula sa mga taong mas matatag na ang financial standing. Ang pagiging low profile sa loob ng isang grupo ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na makita kung sino ang mga taong tapat at sino ang mga taong nakikipagkaibigan lang dahil sa pakinabang. Sa pamamagitan ng pakikinig, nabubuo mo ang iyong sariling database ng kaalaman na magagamit mo sa paggawa ng mga desisyon nang hindi mo kailangang i-anunsyo ang iyong bawat hakbang. Maaari rin kayong humanap o bumuo ng maliliit na mastermind groups na binubuo ng mga taong pareho ang mindset sa inyo, pero hindi mahilig mag-flex sa social media. Ito yung mga grupo na tanging layunin lang ay magtulungan, mag-share ng mga lihim na diskarte sa negosyo, at magbigay ng support sa isa't isa ng malayo sa mata ng publiko. Bilang mga ka-daily, mas mabilis ang pag-asenso kung meron kang mga kasamang mapagkakatiwalaan na hindi mo kailangang kakompetensya sa paramihan ng likes o sa pagandahan ng sasakyan. Ang anonymity as power ay isang konsepto kung saan mas malaya kang makakagalaw at makakapag-transact kung hindi ka kilala bilang isang mayamang tao dahil hindi ka laging pagbabantayan ng mga mapagsamantala. Ang tunay na impluwensya ay hindi nasusukat sa dami ng followers, kundi sa lalim ng iyong connection sa mga taong may kakayahang magbago ng iyong buhay sa isang tawag o mensahe lang. Dito rin papasok ang pagiging isang connector o yung taong nagiging tulay para magkakilala ang dalawang taong may kailangan sa isa't isa nang hindi mo kailangang ibida ang sarili mong asset. Kapag nakatulong ka sa iba na magtagumpay sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa tamang tao, ikaw ay nakakabuo ng utang na loob na mas matindi pa kaysa sa anumang bayad na pera. Ang mga ka-daily natin na masters sa networking in the shadows ay alam na ang tunay na yaman ay nasa network mo, kaya tahimik lang silang nagtatanim ng mabubuting relasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Sa ganitong paraan, kahit mukha kang ordinaryong tao na simpleng namumuhay, ang lawak ng iyong impluwensya ay sapat na para protektahan ka at bigyan ka ng advantage sa anumang sitwasyon. Ang pagtulong ng tahimik ay isang investment na laging may return, dahil ang mga taong natulungan mo ang magiging unang defenders mo sa oras na kailangan mo rin ng suporta. Sa huli mga ka-daily, ang strategic networking ay tungkol sa pagpili ng quality over quantity pagdating sa mga taong pinapapasok mo sa iyong inner circle. Hindi mo kailangang maging kaibigan ng lahat, kailangan mo lang makahanap ng iilang tao na may integridad at pareho ang pananaw sa pagpapanatili ng tahimik na tagumpay. Ang pagiging invisible millionaire ay hindi nangangahulugang mag-isa ka lang sa iyong paglalakbay, kundi ang pagpili na maging kasama ang mga taong hindi ka huhusgahan o hihingian ng pera base sa iyong net worth. Kapag nahanap mo na ang tamang grupo na sumusuporta sa iyong stealth wealth lifestyle, mas magiging madali at mas masaya ang pagpapalago ng iyong kaban dahil alam mong mayroon kang mga kasamang nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. Ito ang tunay na kapangyarihan ng networking sa anino. Ang pagkakaroon ng malawak na suporta nang hindi mo kailangang mawala ang iyong privacy at ang iyong simple at payapang pamumuhay. Aral number 8, Asset Protection mula sa inggit at mga hindi inaasahang sakuna. Ang pangwalo na aral para sa inyo mga ka-daily ay tungkol sa pagpapatatag ng iyong depensa habang lumalaki ang iyong yaman dahil habang dumarami ang iyong assets,
ay tumataas din ang panganib mula sa mga taong gustong makihati o manira. Sa ating lipunan, hindi natin maiiwasan ang tinatawag na crab mentality, kung saan may mga taong gustong manghila pababa kapag nakikita nilang umaangat ang iba. Kaya napakahalaga na ang iyong yaman ay nakatago sa likod ng matitinding legal at financial na protection. Isipin nyo na ang insurance as a shield ay hindi lang dagdag na gastos, kundi ito ang iyong unang linya ng depensa para hindi maubos ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang iglap lang gaya ng pagkakasakit o aksidente. Maraming mga kababayan natin ang yumaman nga pero nawala rin ang lahat dahil hindi nila binigyang halaga ang health at life insurance bago sila bumili ng mga luho na wala na mga pakinabang sa oras ng kagipitan. Bilang isang matalinong ka-daily, kailangan mong unahin ang pagbuo ng pader sa paligid ng iyong yaman bago ka magdagdag ng mga bagong gamit na pwedeng maging mitya ng inggit ng ibang tao. Napaka-importante rin na matutunan nyo ang diversification of platforms o ang hindi paglalagay ng lahat ng iyong pera sa isang basket o sa isang bangko lang para maiwasan ang total loss sa oras ng aberya. Kung ang lahat ng ipon mo ay nasa iisang savings account lang at nagkaroon ng problema sa bangkong iyon o kaya ay nahack ang iyong access, wala ka nang matitira para sa iyong pamilya, kaya dapat ay nakakalat ito sa iba't ibang digital banks, stocks, at physical assets. Ang mga yumayaman ng tahimik ay hindi lang basta nag-iipon kundi matalino silang gumagamit ng teknolohiya para protektahan ang kanilang pinaghirapan mula sa mga hackers at scammers na nagkalat sa internet ngayon. Siguraduhin ninyo na ang inyong digital security hygiene ay maayos sa pamamagitan ng paggamit ng mahihirap na passwords at two-factor authentication sa lahat ng inyong financial accounts para hindi kayo maging madaling biktima. Tandaan nyo mga ka-daily na ang pinakamahirap na kalaban ay yung hindi mo nakikita kaya dapat ay laging handa ang iyong digital na bakod para sa anumang banta sa iyong pinaghirapang kaban. Dito rin papasok ang konsepto ng legal ownership structures kung saan ang iyong mga assets gaya ng lupa o negosyo ay maaari mong ilagay sa ilalim ng isang corporation o kaya ay sa ilalim ng pangalan ng iyong asawa o mga anak kung ito ay mas safe. Kapag ang isang asset ay hindi direktang nakapangalan sa iyo bilang individual, mas mahirap itong habulin ng mga taong gustong magdemanda o kumuha ng bahagi ng iyong yaman nang walang sapat na basehan. Ang mga ka-daily nating master sa stealth wealth ay alam na ang tunay na may-ari ay yung may control sa asset at hindi yung laging nakabandera ang pangalan sa bawat dokumento na makikita ng publiko. Sa pamamagitan ng pag-intindi sa mga batas tungkol sa property at business ownership, nabibigyan nyo ang inyong sarili ng sapat na legal na proteksyon para hindi basta-basta magalaw ang inyong mga naipon. Ang pagiging low profile ay hindi lang sa pananamit kundi pati na rin sa kung paano mo inaayos ang iyong mga legal na papel para manatiling secured ang iyong kinabukasan sa mahabang panahon. Ang pagpapanatiling lihim ng iyong why o ang dahilan kung bakit ka nag-iipon ay isa ring uri ng proteksyon dahil kapag alam ng iba ang iyong motivation, ay maaari nila itong gamitin laban sa iyo. Halimbawa, kung alam nilang nag-iipon ka para pambili ng bahay, maaaring gamitin iyon ng mga mapagsamantala para alukin ka ng mga bad deals o kaya ay presyuhan ka ng mas mahal dahil alam nilang meron kang budget. Bilang isang matalinong ka-daily, ang iyong mga plano at pangarap ay dapat manatiling private para hindi ito makorrupt ng mga negatibong opinyon o maling payo mula sa mga taong hindi naman eksperto sa pera. Ang katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng leverage sa anumang negosasyon dahil walang nakakaalam kung gaano kalalim ang iyong bulsa o kung gaano ka kadesidido na makuha ang isang bagay. Ito ang sining ng paglalaro sa anino kung saan ikaw ang may hawak ng alas pero ang tingin ng iba sa iyo ay ordinaryong manlalaro lang na walang dalang malaking panganib sa kanilang interes.
Sa huli mga ka-daily, ang asset protection ay tungkol sa pagkakaroon ng peace of mind na kahit anong bagyo ang dumating sa ekonomiya o sa iyong personal na buhay, ay hindi ka babalik sa zero. Maraming mga tao ang nakatuon lang sa kung paano kikita ng mabilis, pero nakakalimutan nila ang aspeto ng pagpapanatili ng yaman na siyang mas mahirap na bahagi ng pag-asenso. Ang pagyaman ng tahimik ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng pag-iingat sa bawat hakbang para hindi ka maging target ng mga lawsuits, scams, o kahit ng simpleng pangungutang na hindi naman nababayaran. Kapag maayos ang iyong mga insurance, diversified ang iyong investments, at secured ang iyong mga legal na dokumento, mas malaya kang makakapag-focus sa pagpapalago pa ng iyong yaman nang walang inaalalang panganib. Ito ang tunay na seguridad na hinahangad nating lahat, ang kakayahang protektahan ang bunga ng ating pawis at sakripisyo para sa ikabubuti ng ating pamilya at ng susunod na generation ng mga ka-daily natin. Aral number 9, Health as the Ultimate Hidden Asset, o ang kalusugan bilang pinakamalaking lihim na yaman. Ang pangsyam na aral para sa inyo mga ka-daily ay ang pag-intindi na walang saysay ang lahat ng iyong naipong pera kung hindi mo naman ito mapapakinabangan dahil sa sakit o panghihina ng katawan. Sa ating kultura ng hustle, madalas nating ipinagmamalaki ang pagtatrabaho ng walang tulog o ang pagkain ng kung ano-ano lang para lang makatipid at makapag-ipon ng mabilis. Pero bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong ma-realize na ang katawan mo ang iyong pangunahing machine sa paggawa ng yaman, kaya ang pag-aalaga rito ay isang high-return investment. Ang silent health investment ay ang pagpili na gumasta para sa masustansyang pagkain at regular na check-up kaysa sa mga mamahaling gadget na mabilis namang maluma. Isipin mo na ang bawat piso na inilalaan mo para sa iyong kalusugan ngayon ay libu-libong piso na matitipid mo sa hinaharap dahil naiiwasan mo ang malalaking hospital bills na pwedeng sumaid sa lahat ng iyong pinaghirapang ipon sa isang iglap lang. Napaka-importante rin na matutunan nyo mga ka-daily na ang sapat na tulog ay isang financial decision dahil ang utak na maayos ang pahinga ay mas nakakagawa ng matatalinong desisyon tungkol sa pera at negosyo. Kapag puyat ka, mas madali kang maging iritable, mas mababa ang iyong productivity, at mas malaki ang chance na magkamali ka sa iyong trabaho o investments na pwedeng magresulta sa pagkalugi. Ang pagtulog ng 7 to 8 hours bawat gabi ay hindi katamaran, kundi ito ay bahagi ng iyong strategy para manatiling sharp at alerto sa mga oportunidad na dumarating sa iyong paligid. Maraming mga matatagumpay na tao na yumaman ng tahimik ang hindi nakakalimot sa kahalagahan ng pahinga dahil alam nilang ang burnout ang pinakamabilis na paraan para mawala ang momentum ng iyong pag-asenso. Sa pamamagitan ng pag-prioritize sa iyong recovery, sinisiguro mong tumatagal ang iyong kakayahan na kumita ng mas matagal kaysa sa mga taong pilit na pinapagod ang sarili hanggang sa bumigay ang kanilang kalusugan. Dito rin papasok ang tinatawag nating mental health wealth, kung saan binibigyan mo ng halaga ang iyong kapayapaan ng isip at ang pag-iwas sa sobrang stress na dala ng labis na paghahangad ng yaman. Ang pagyaman ng tahimik ay isang mahabang marathon, kaya kailangan mong pangalagaan ang iyong mental na katatagan para hindi ka sumuko sa gitna ng iyong paglalakbay. Minsan, mas mainam na gumasta para sa mga activities na nakakapag-relax sa iyo, gaya ng simpleng bakasyon, kasama ang pamilya o pag-pursue ng isang hobby, kaysa sa laging nakatutok sa mga graphs at numbers ng iyong bank account. Bilang mga ka-daily, ang pagkakaroon ng maayos na mental state ay magbibigay sa inyo ng sapat na pasensya para hintayin ang paglaki ng inyong investments nang hindi kayo nakakaramdam ng pagkainip o pressure. Ang tunay na mayaman ay yung taong nakakangiti pa rin sa kabila ng hirap dahil alam niyang balanse ang kanyang buhay at hindi lang pera ang tanging nagbibigay sa kanya ng halaga.
Ang preventive maintenance sa iyong katawan ay mas mura kaysa sa emergency repair sa ospital. Kaya dapat ay maging proactive ka sa pag-aalaga sa sarili mo habang bata ka pa o habang malakas ka pa. Huwag mong hintayin na may maramdaman ka bago ka magpatingin sa doktor dahil madalas ay huli na ang lahat kapag lumabas na ang mga sintomas ng malalang sakit. Ang mga ka-daily natin na yumayaman ng tahimik ay tahimik din kung mag-alaga ng katawan sa pamamagitan ng simpleng exercise gaya ng paglalakad o pag-iwas sa mga bisyong nakakasira sa stamina. Ang disiplina sa pagkain at lifestyle ay kapareho lang ng disiplina sa pag-iipon dahil ang bunga nito ay hindi mo makikita agad, pero ramdam mo ang benepisyo nito paglipas ng maraming taon. Isipin mo na ang iyong katawan ay isang investment portfolio na kailangang i-manage ng maayos para magbigay sa iyo ng dividend sa anyo ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan hanggang sa iyong pagtanda. Sa huli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng longevity mindset ay ang pag-iisip para sa iyong 80-year-old self habang ikaw ay nasa iyong 20s o 30s pa lang. Ano ang saysay ng pagkakaroon ng 100 million pesos kung nasa wheelchair ka naman o hindi mo na kayang kumain ng masasarap na pagkain dahil sa dami ng bawal sa iyo? Ang tunay na tagumpay ay yung nagagawa mong i-enjoy ang iyong yaman kasama ang iyong mga mahal sa buhay nang may malakas na pangangatawan at malinaw na isip. Sa pagbuo ng yaman nang walang nakakaalam, isama mo lagi sa iyong plano ang pagpapanatili ng iyong health dahil ito ang tanging asset na hindi mo pwedeng palitan kapag tuluyan na itong nasira. Ang kalusugan ay ang pundasyon ng lahat ng iyong pangarap, kaya huwag mo itong ipagpalit sa anumang halaga ng salapi o sa anumang promotion sa trabaho. Ito ang lihim na yaman na magbibigay sa iyo ng kakayahang maranasan ang lahat ng magagandang bagay na inihanda mo para sa iyong kinabukasan. Aral number 10. The Legacy of the Silent Millionaire o ang tunay na kahulugan ng matagumpay na buhay. Ang pang-10 aral para sa inyong mga ka-daily ay ang pag-unawa sa kung ano ang mangyayari kapag narating mo na ang iyong mga financial goals at kung paano mo ito gagamitin para sa mas malalim na layunin. Ang pagyaman ng tahimik ay hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng maraming pera sa bangko, kundi sa kung paano mo ito ibinabalik sa mundo nang walang ingay o pagyayabang. Ang tinatawag nating anonymous philanthropy ay ang sining ng pagtulong sa kapwa nang walang dalang camera, walang press release, at walang inaasahang palakpak mula sa publiko. Napakasarap sa pakiramdam na alam mong nakapagpabago ka ng buhay ng isang tao o nakapagpaaral ka ng isang bata nang hindi nila alam na ikaw ang nasa likod ng tulong na iyon. Para sa inyo mga ka-daily, ito ang ultimate test ng inyong character dahil dito mapapatunayan kung ang paghahanap nyo ng yaman ay para lamang sa inyong sarili o para sa paggawa ng kabutihan sa inyong komunidad ng bukal sa inyong loob. Napaka-importante rin na matutunan nyo ang intergenerational wealth education kung saan ituturo nyo sa inyong mga anak o susunod na generation ang disiplina sa pera bago nyo pa man ibigay sa kanila ang anumang mana. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga yumaman ay ang pagbibigay ng lahat ng luho sa kanilang mga anak nang hindi itinuturo ang hirap at tiyaga na pinagdaanan para makuha ito. Bilang isang silent millionaire, ang legacy mo ay hindi lang ang perang maiiwan mo, kundi ang mindset at prinsipyo na itatanim mo sa iyong pamilya para hindi sila maging mapurol o tamad sa hinaharap. Kailangan nilang matutunan kung paano mag-manage ng resources at kung paano pahalagahan ang bawat piso dahil ang yaman na walang kasamang edukasyon ay mabilis na naglalaho sa loob lang ng 1 o 2 generation. Sa pamamagitan ng pagiging ehemplo ng simpleng pamumuhay, ipinapakita mo sa kanila na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang pag-aari, kundi sa kanyang integridad at kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Dito rin papasok ang pagbuo ng isang purpose-driven life kung saan ang iyong yaman ay nagiging tool lamang
para magawa mo ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo at sa mundo. Kapag hindi mo na kailangang mag-alala sa pera, doon mo malalaman kung ano ba talaga ang passion mo at kung ano ang gusto mong itira sa mundong ito bago ka mawala. Maaaring ito ay ang pagsuporta sa mga environmental causes, pagbuo ng mga livelihood projects sa inyong probinsya, o ang pagiging mentor sa mga kabataang gusto ring makaangat sa buhay. Ang yaman na walang layunin ay nakakabagot at madalas ay nauuwi lang sa walang kwentang paggastos, kaya dapat ay lagi mong tinatanong ang sarili mo kung ano ang legacy na gusto mong iwanan. Ang mga ka-daily nating tunay na matagumpay ay yung mga taong ang kayamanan ay nagamit para magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba sa paraang hindi nakakasira sa kanilang tahimik na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng exit strategy ay isa ring mahalagang parte ng iyong legacy dahil kailangan mong malaman kung kailan ka hihinto sa paghahabol at kailan mo sisimulang i-enjoy ang bunga ng iyong paghihirap. Ang pagyaman ng tahimik ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-retire ng maaga ng walang fanfare at walang malaking announcement sa iyong mga katrabaho o kakilala. Maaari kang maglaho na parang bula sa corporate world at biglang lumitaw sa isang tahimik na farm o sa isang simpleng bahay sa dagat habang patuloy na lumalago ang iyong investments. Ito ang tinatawag nating being a ghost in the system, kung saan hawak mo ang iyong oras at hindi ka na nakatali sa anumang schedule o obligasyon na hindi mo gusto. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng sapat na resources para maging master ng iyong sariling tadhana nang hindi mo kailangang humingi ng permiso sa kahit na sinong tao sa mundong ito. Sa huli mga ka-daily, ang pagbuo ng yaman ng walang nakakaalam ay isang sining ng pagpili sa kalayaan kaysa sa atensyon at sa seguridad kaysa sa validation ng ibang tao. Ang pagiging isang silent millionaire ay hindi tungkol sa pagtatago dahil sa takot, kundi pagtatago dahil sa respeto sa iyong sariling privacy at sa iyong pinaghirapang tagumpay. Tandaan nyo na ang pinakamahalagang yaman na maiiwan nyo ay ang kwento ng inyong pagsisikap, ang inyong katapatan, at ang inyong simpleng pamumuhay na nagbigay ng inspirasyon sa mga taong talagang nakakakilala sa inyo. Sa pagtatapos ng inyong paglalakbay, hindi ang dami ng iyong sasakyan o ang laki ng iyong bahay ang maaalala kundi ang kabutihan ng iyong puso at ang tatag ng iyong prinsipyo na hindi kailanman nabili ng pera. Manatiling grounded, manatiling tahimik, at hayaan ang iyong tagumpay na maging isang lihim na sulo na magbibigay ng liwanag sa iyong pamilya at sa mga susunod pang generation ng mga ka-daily natin sa buong mundo. Sa pagtatapos natin mga ka-daily, tandaan ninyo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong pangalan o sa kinang ng iyong mga material na pag-aari. Ang pagbubuo ng yaman ng walang nakakaalam ay isang pagpili na unahin ang kalayaan kaysa sa attention at seguridad kaysa sa validation ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pagmaster sa iyong emotion, pagprotekta sa iyong mga assets at pag-aalaga sa iyong kalusugan, nakakabuo ka ng isang pundasyon na hindi kayang tuminag ng anumang krisis. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagkilala na ang pera ay tool lamang para makuha ang iyong oras at kapayapaan. Huwag hayaang ang pagkakaroon ng yaman ang magpabago sa iyong mabuting karakter. Sa halip, gamitin ito para makatulong ng tahimik at i-enjoy ang simpleng buhay kasama ang iyong pamilya. Manatiling mapagkumbaba, magpatuloy sa pag-i-invest sa anino at hayaan ang iyong resulta ang magsilbing ebidensya ng iyong tagumpay. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.